Ano pag-usapan natin mga kababayan? Ito. Ito ang pinaka ano ngayon eh. Ito yung eksena talaga mga kababayan. Ngayon ramdam na ng mga pamilya ni Amy Marcos. Mga kababayan, ang kanyang pinagagawa. Alam niyo ba, mga kababayan, na ang kanyang anak na si Governor Matthew Marcos Manotoc, mga kababayan, ay nananawagan na pagbigyan daw ang kanyang nanay. Ako po, pagbigyan daw na makaupo muli sa Senado. Ano ang kanyang pakiusap, mga ka-GP Natex? Tingnan natin. Teka lang, alis ka muna dyan, baby girl. Uy, baby girl ah. Ayan, mga kababayan, may pakiusap itong si Governor Matthew Manotoc. At ano ang kanyang pakiusap? Ito po sa kanya, sabi niya, "Good evening, friends. I ask you to consider Senator Amy Marcos for re-election. I know many of you have a political view. I know many of you have differing political views with her, and that's completely understandable. I appreciate you taking a stance. Senator Amy has been an extremely productive legislator in her time in Congress and the Senate, and was a 9-year governor wherein she brought the poverty rate down from 23% to 3.3%. She knows the needs of our local communities. Nobody will work harder for the Filipino than Senator Amy Marcos." Nobody daw ha will work harder for the Filipino. Si Senator Amy Marcos lang daw. To my fellow Ilocanos, may we inform all our fellow Ilocanos to rally our support behind the only Ilocano candidate for Senador. We need her support. Thank you. Mga kababayan, eto ha, ang masasabi ko dito sa panawagan na ito, eto yung parang nagsisisi na ba kayo? Kung pupuntahan nyo po itong page ni Governor Matthew Manotoc, mga kababayan, ay makikita nyo po, talagang general po dito ay puro negative comments po kay Amy. At makikita nyo rin na yung comment ninyo, pag against Amy Marcos, buburahin ng kanilang moderator. Marami pong comment ko, comment nila Mami Peng, comment ng ibang mga kakilala ko, ay tinatanggal po nila. Itong panawagan na to, mga kababayan, ay pambabastos sa mga Ilocano. Binabastos nyo po ang ating mga kailian. Bakit kamo, JP? Tingnan mo sila na mismo ang nagbibigay dito ng pahayag na ayaw na nila dito kay Amy. Basahin natin. Bigyan ko lang kayo ng sample, mga kababayan. Dito pa lang. Siyempre, kilala naman natin tong isa, si Yayam. Sabi niya gano'n, "No way, I am a Marcos loyalist since the 80s. Manang Amy never ever consider what we would feel regarding his attacks on his adding. Binaliwala niya totally ang aming nararamdaman, kaya kailangan namin iparamdam sa kanya ang sama ng kanyang ginawa sa bayan at sa kanyang kapatid. Kaya ang hindi siya blank ang aming paraan para maiparamdam sa kanya ang aming galit. No to Amy." Sabi ni Catherine Lack, "Tumpak pati mga kapatid ko sa Isabela, hindi na rin siya dahil mas pabor pa siya sa kanya ang ibang partido na inaapi ang ading niya, kaya disappointed kami sa kanya." Ano pa yung mga nakasulat dito, mga kababayan? Marami pa dyan. Teka lang, isa-isayin natin. Talagang pinutakte. Not this time, Governor, sorry. Sabi ni Joanna Twiler, "We love the Marcoses
the Marcos family since Apolacay Fem, but she is the one who dig her own grave to be hates by more of loyalists like me. Mismo siya pa ang tumira sa ading niya. Oh, sabi ni Frida, sorry po, this time is a no. Oh, sabi ni Darla Daus, sorry, not this time. Sabi naman ni Alden Salgado, unfortunately, she's been acting absurd lately. Too hungry earning back the trust and support of the solid South. I guess she become unreasonable. We somehow lost the iconic personality of Manang Aimee, the leader we once looked up to when she was still a governor. She's not that Aimee we know anymore. Mga kababayan, naku po, Aimee Marcos, anong ginawa mo sa sarili mo? Ayan. Oh, ano pag sabi dito? Mga kababayan, nakakasakit daw ng loob. No, sir, no kin ni Aimee. Hindi daw pa kay Aimee, no daw. Sir, tama ka po. We are from Bicol. Mula sa lolo namin and we are in the third generation loyalists. Kahit nilamutak kami ng aming kapwa Bicolano sa panahon ng 2022 presidential election dahil kami ay pulahan pero ngayon wala talaga siya sa listahan ko. Mga kababayan, ano pa yung mga ano dito sinasabi? Diyos ko, kawawa naman. Napoprostrate na siguro sila dito. Yung moderator nila, delete na lang ng delete dito. Kasi marami dito eh. Kasi ang matindi rito na binitawan, mga kababayan, mga ka-GP Natics, yung kay Mami Peng. Isa talaga yun sa nakita ko na maraming nag-okay. Pero, mga kababayan, binura nila. Ano ba yung sinabi dito ni Mami Peng? May sinabi si Mami Peng na na comment eh. Saan ba yun? Teka lang babasahin ko lang. Meron siya binitawan na comment dito. Sabi ni Mami Peng, nakikipaglaban kami para sa Marcos. Tapos Marcos lang din ang sisira kay PBBM. Uy guys, binura po yun. Diba? Ang daming nag-like nung comment na yun ni Mami Peng. Totoo naman, diba? Marcos ang pinaglalaban natin. Tapos Marcos din ang sumisira. Sabi ni Aimee, hindi ko naman sinisira ang ading ko. Anak ng tinapa. Sabi ni Richard de Guzman, no. BOTE kay Aimee. Hi Mix Talks. Shoutout sa inyo ha. Happy Mother's Day. Buhay Kawal Channel, ang sarap mang asar ng mga adik. What? Ano naman ang katunayan mo? Meron ka bang ebidensya? Ayan, Aimee. Alam mo, ang nangyari sa'yo dito, ito ay automatic karma sa'yo. Biruin mo, ginagamit mo pa yung anak mo. Hindi ka na naawa sa anak mo. Ikaw naman, Governor Manotok, alam ko nanay mo yan. Pero alam mo sa sarili mo na maraming galit sa nanay mo. Why should we are going to BOTE your nanay? Diba? We will not. Si Mark Darrell, meron naman pala siya nakuha. Sabi niya, I'm going to vote for her not because of her role in this political drama but because her experience. Naku po. May nakuha ka pang isa. Balik ko ang utak. Sabi ni Edwin Teodoro Domingo, I will. I know there's a reason behind. Dalawa na. Nakakuha ka pa. Nakakuha naman pala kahit papano. Dalawa. Aimee. Pero out of thousands. Diba? I am OFW and never BOTED for her. Sorry. Kawawa naman etong si Babalina, mga kababayan, mga ka-GP Natics. Diyos ko, halos lahat talaga ng nakikita ko dito ay negative. Palagay ninyo, ipinagmamalaki natin ang mga Marcos, ipinaglalaban natin ang mga Marcos. Tapos, tama naman, si Sira ay Marcos din. Tapos yung Marcos na yon kampi sa kabila. Anong gagawin natin doon? Papayagan ba natin? Hindi. Ipakita natin, nagkamali ka sa desisyon mo. Diba?
Oh. Ganun ang gagawin natin dyan. Actually, ang tinira na nila dito, guys, I am solid Marcos supporter, but this time, I did not BOTE your mom. She does not deserve my BOTE. Big no, kinakalaban mo ang kapatid mo. I used to like her, but after all that she's been doing, I just can't understand her anymore. Mangga nga eh, 'di ba? Mangga. Ayan. Puntahan nyo mga kababayan, mga ka-GPnatics, yung page ni Matthew Manotok. Ayan. Kawawa naman si Governor Matthew. Mga kababayan, napakarami. 4,400 ang nag-react, 1,500 comments, 272 shares. Halos lahat dito, majority, parang hindi pa umabot ng 10 sa nakikita ko ang kampi kay Amy. Yung mga naniniwala dyan, sabi nila, si Amy daw kasi ay Trojan horse. Yun yung 10 na nakikita ko na iboboto pa rin siya. I-zero nyo na! Sabi ni Nadette Aborque, hindi ako galit kay Amy, naawa ako sa kanya. Ako, hindi ako naaawa sa kanya, galit ako sa kanya. Baliktad. Bakit naman, GP? Bakit galit ka kay Senadora? Guys, alam nyo kami, dumaan kaming magkakapatid na hiwa-hiwalay. Diba? Lumaki kami sa iba't ibang mga tao. Nagkatagpo-tagpo kami, Ma'am Shonehers. Nagsama-sama kami, malalaki na kami, pero nag-aaway-away kami. Totoo yan. Nagsusuntukan kami. Hanggang sa namatay na nga yung dalawa kong kapatid eh. Puro kami lalaki. Pero kami guys, no? Hindi katulad ngayon kasi ngayon talagang inano ko sila. Kumbaga pinag-ayos-ayos ko lahat. Maayos ang relasyon namin ngayon. Nung una, kami magkakaaway kami, nagsusuntukan kami. Pero pagdating sa ibang tao, mga kababayan, kahit anong pag-aaway namin, kahit anong sabihin natin na meron kaming samaan ng loob, pagdating po na ang kapatid namin ay naaapi, ang magulang namin naaapi, ang kamag-anak namin naaapi, iisa po ang desisyon namin. Iisa po ang pinaglalaban namin. Pamilya ay pamilya. 'Di ba? Pero na lang kapag mali yung pamilya mo, hindi mo kakampihan. Pero kapag ang pamilya mo, nakikita mo inaapi, ginagawa ng kwento, sinisiraan. Kaming magkakapatid, magkakasama kami. I remember the time, mga kababayan, nabuhay pa yung dalawang kuya ko na mayroong pumukpok doon sa kuya ko ng 2x2. Mga kababayan, kahit anong pagod namin, hinabol namin yung tao. Malit pa ako noon. Siguro 12 years old pa lang ako. Aba, yung tao, mga kababayan, sorry to say this, pero medyo marahas din ako kamag-anak, pagkapatid ko po ang nasasangkot. Alam nyo, muntik namin mapatay yung tao. Dahil wala naman ginagawa yung kapatid namin sa kanya eh. Yung kuya ko. Ako, ang muntik makaano kasi bato po yung ipinukpok ko rin sa ulo niya. Talagang halos hindi, parang buwan ata yun na hindi nakapagtrabaho. Di ba, mga Cristina Calda? Kahit anong pag-aaway, sama ng loob ninyo, ang magkakapatid, ang magkakapamilya yan, magkakadugo yan. Blood is thicker than water. Kaya nga tama yung sinabi ng isang kababayan natin dun eh. Hindi raw niya na maintindihan itong si Amy Marcos. Napakahirap talagang intindihin. 'Di ba? Landicho, Virginia. Congratulations, Sir GP, for a very educational vlog. I was in my teens during the creation of the KB during Apulacay. She's always been a rebel to the first couple. Tama. 'Di ba? Si Amy,
Mga kababayan. Kasi nga, sa totoo lang, si Amy naman kasi noon, hindi ko rin siya minsan, iniintindi ko rin na itong si Amy Marcos, ay talagang bilang isang babae, ayaw siya na maging leader ng tatay niya. Ang gusto talaga si PBBM. Pero talaga naman may kakaibang ugali itong si Amy. Tama ka, GP. Ang kapatid ay kapatid, kaputol ng pusod, ipaglalaban mo ng patayan ang sinumang ng aapi. Exactly. Kahit nga ang tatay namin eh. Mga kababayan, ito po, ngayon nyo lang maririnig sa akin. Ang nanay ko, alam ko, nanonood yan. Nasa probinsya ngayon, iniwan ko ang nanay kasi nandun siya sa kuya dahil dun sa business ko doon. Pero babalik yun dito. Nanonood yun lagi. Hindi yun nagpapaiwan. Laging pag may vlog ako, lagi nandyan niya, kinatutulugan niya na nga minsan eh. Alam niya, mga kababayan, mga ka-GPnatics, ang tatay namin, para, ito ang style kasi ang nanay, 40 years sa ibang bansa. Pero wala kaming naipon. Kami, lumaki sa ibang mga tao, nagsikap ako, nagsikap ang mga kapatid ko, para kami kahit papano may makain sa pang-araw-araw. Kasi ang tatay namin parang mayor. Diba? Parang mayor, namimigay yan pag may pera. Magiinom. Lahat yan, ibubuhos. Babae, babae, di naman nagdodroga. Sugal wala din. Basta babae, inom. Mga kababayan, yan ang style ng tatay. Tapos, kapag yan, walang pera, mainit ang ulo. Nakakatikim kami ng suntok. Nakakatikim kami ng pokpok ng kung ano-ano. Basta kung ano mahawakan ng tatay. Talagang inuumpog yan sa amin. Talagang pinupukpok sa ulo namin yan. Yung kamay ko nga, sigurado mga kababayan, nakita nyo yung kamay ko na yan. Ang laki pero marami yan mga dito kasi kaharang ko ng ganyan. Kasi ako pag sumagot din ako, pag alam ko nasa tama ako, hindi rin ako nagpapatalo. Ngayon, pag ang tatay, mga kababayan, alam namin na siya ay hindi gumawa ng, alimbawa sabihin natin na siya ay inunahan o kaya siya naman po ay ginawa ng mali, kakampihan namin ang tatay. Diba kahit anong mangyari, kahit nasabihin natin na binubugbog kami, ang tatay ay tatay. Alam nyo, mga kababayan, hindi matatawaran kung sabihin ko nga sa inyo baka matakot lang kayo, no? Ang tatay, nung ako na-disgrasya sa motor, na kasi yung angkas ko, hindi pala marunong umangkas sa motor, tumalon. Diba? Wala akong disgrasya sa motor. Kaya lang tumalon yung angkas kong bakla na nakiangkas lang sa akin. Ay yung mukha ako dito, grabe din yun. Ang tatay, nung nadisgrasya ako, nung nalaman niya, sabi niya, ako na lang. Kasi ang tagal ko nun, parang nahimatay pa ata ako. Sabi niya, ako na lang ang bawian kaysa ang anak ko. O, di ba? Makita mo yon mga ka-GPnatics? Talagang nanonood sa aking puso at sa utak ko yun. Sinabi ng tatay ko. Oh. Sabi, parang hindi naman kay Amy kasi po kinakain po siya ng sobrang inggit. Sa Biblia po, hindi po talaga allowed na maging pinuno ang mga babae. Pero, alam niyo ba, meron ako nakausap. Doon sa probinsya, isang Germany. Naku po, nagdebate kami. Ang sinabi niya sa akin, oy, my brother is a Christian, sabi niya gano'n. Yung babae at lalaki, merong equality. Medyo ako doon medyo napa-stop ako ng konti doon mga kababayan. Kasi siya nagbasa ng verse Pero anyway, nanalo pa rin naman ako sa kanya. Diba? House of Bayo nga, Hi Poging GP Irish. Kay Miss Adeluiza Tahal. Pa-shoutout po watching from Riyadh, Saudi Arabia. Shoutout po sa inyo dyan sa Riyadh, ha. Sa mga nandyan sa Facebook, pasensya na kayo, hindi ko kayo mabati. Ay, hindi, nandito pala. Delna Villar, yes, rebelde si Amy, tumatakas yan sa PSC niya. Nako. Iba pati ang ugali ni Amy. Ito nga, si Manotok, di ba? Anong nangyari dyan, guys? Alam nyo naman siguro yon. GP, buti di ka nagmana sa tatay mo. Na ano po? Na ano? Aurelia Adena. Hindi ako magmamana sa tatay ko. Alam nyo, guys, maaga akong maaga.
Maaga akong nag-matured. Hindi ako kagaya ni Kitty. Sabi nung nanay niya, baby pa yan eh. Napilitang mag-matured. Hindi, ako talaga. Talagang kami, dahil lumaki kami sa ibang pamilya, nag-matured talaga ako. Nadisgrasya pa nga ako ng bata ako, di ba? Yan yung mata ko. Yung nakikita nyo na yan. Mga mulat sa pool. Pero pinanindigan ko yung sarili ko. Mukha akong kawawa nun. Lahat ng pangungutya nasa akin na. Kaya yung sasabihin nyo, hindi gagaya ko sa tatay ko, never ever kong gagawin yun. Kasi, mga kababayan, gusto ko, ipakita ko rin sa mga anak ko na mahusay ang tatay nila, na ipagmalaki nila ako. Ayaw kong, pagdating ng panahon ang tatay, ang ikukwento sa'yo, puro hindi maganda. 'Di ba? Pero ang tatay ko, mahal na mahal ko yan. Talagang, nung gwardiya ako, wala akong sinasahod, dinahati ko pa yung pera para sa pamilya ko, sa dalawang anak ko na noon, hinahati ko pa yan. Tapos yung kalahati, papadala ko sa probinsya para sa tatay. Nung may sakit na siya noon. Kaya nga sabi niya sa akin dati, yung anak ko na yon, kahit ganun yon, kahit na binubugbog ko yon, talagang mahal na mahal ako noon, hindi yun madamot. Sabi niya ganun. Yung iba dyan, madamot. Yung mga kapatid ko raw. Mga kababay, sabi nga niya, sana nagsisi nga ako, bakit yan ang binibigyan namin eh. Sabi niya, nagsisi nga ako, ba't yung mga matatanda ang binibigyan namin? Hindi yung bunso. Salamat naman, Lord, na shoutout mo rin ako. Always nanonood sa vlog mo. Sa live palagi ako nanonood. Oy, salamat po ah. Ngayon ko lang po kayo nakita kasi Ma'am Adeluiza Taha. Kasi hindi po kayo nagko-comment. Ano? Kasi ano ko naman talaga kayo kapag lagi ko kayo nakikita nagko-comment. Sabi ni Ma'am Jody Zaid, kago may ganyan talaga sa magkakapatid kahit nagtandaan na magkakagalit pa rin. Nagkaayos lang nung ang isa ay nakaratay na. Sad, di ba? Correct. Ako naman kasi mga kababayan, ibang ugali ko eh. Yung dalawa ko ngang kapatid eh. Ano pa ako noon, nagtatrabaho pa ako sa bilang encoder. Pero kahit papano, maluwag kasi sa akin ng pera. Kaya yung dalawang kapatid ko, dito yun sa Maynila inilibing. Pero inuwi ko sa probinsya yung mga buto. 'Di ba? Ma'am Alea Nabal, ikaw naman. Pang MMK pala ang kwento ng buhay mo, GP. Ay nako, kung kakilala nyo lang po ako, mga kababayan, mas talo ko si Willie Rebillame. Di ba? Mas talo ko si Willie Rebillame. Yung kay Willie Rebillame, kung ano-ano lang pinagkukwento nun eh. Di ba? Yung sa akin, mas matindi. Sabi ko nga sa inyo eh, hindi matatawaran. Dito pa lang sa aking pagiging PWD. Akala nyo ba, mga kababayan, pagdating po sa mga pila-pila na ganyan, minsan gusto kong gamitin yung pagiging PWD, sasabihin sa akin, PWD ka ba? Di ka naman mukhang PWD. Okay lang, Benjamin Prado, thank you so much po ah. Thank you so much sa inyong lahat. Natutuwa lang kasi ako magkwento. Alam nyo, ano kasi ako eh, kumbaga, kayo na nandyan na nakikinig sa kwento, ang sarap, di ba? Na ikaw meron na napapagkwentuhan na mayroong, nakikita mo na may nakikinig sa'yo na 1,000. Kahit na yung kwento ay wala na dun sa topic. Pero related pa rin naman kasi kay Amy Marcos, di ba? Sabi ni Ma'am Cora Vidal, kaya pinagpapala ka ni Lord Jesus dahil mapagmahal ka sa magulang, Sir JP. Naku po, nakakaiyak naman yan. Alam nyo, sa totoo lang, kaya nga ako ngayon nagsisikap para sa, ganito lang yan eh. Ang magulang namin, sabi ko sa inyo, 40 years nagtrabaho sa ibang bansa. 'Di ba? Tapos walang nangyari kasi sobrang bait ng nanay. Bigay sa mga kapatid ko, bigay sa tatay ko, bigay sa mga kapatid niya. Ako ang kulelat. Kasi hindi ako yung taong mapaghingi. Nanay, pahingi nga ng ganito. Nanay, pahingi ako ng ganito. Bili mo ako niyan, bili mo ako noon. Hindi ako ganon. Basta kung ano yung nakikita ko sa mga kapatid ko, gusto ko makuha ko yan sa pamamagitan ng sarili kong pamamaraan. So ganon, kasi nakikita ko na parang hindi naman ako prioritize eh. Ganon, may pag-isip akong ganon. Pero ginamit ko yon sa magandang paraan. Kaya nung 40 years na walang nangyari sa nanay sa ibang bansa, ang sabi ko sa sarili ko, gusto ko dumating ang panahon na maranasan nyo na sitting pretty na lang kayo. Na hindi na kayo problema sa mga panggastos ninyo,
kung ano man ang gusto nyo, magpalipat-lipat kayo sa mga kapatid, ako ang bahala. Yun ang sabi ko sa inyo. Gusto ko maranasan nyo rin ang buhay na maalwa. Yung wala kayong problema. Kasi 40 years mga kababayan, binuno niya sa ibang bansa, walang nangyari. Yun ang sakripisyo ng nanay. Kaya sabi ko, ipaparanas ko sa'yo ang magandang buhay pagdating ng panahon. Ang ginagawa ko ngayon na ito, mga ka-GPnatics, ay para sa magulang namin. Kaya kami pinagbuklod ko yung mga kapatid namin. Yung samaan ng loob, iniwanan namin yun. Tama na yung problema na yan. Tama na yung mga nararamdaman nyo na yan. Doon tayo para sa magulang natin. Magsama-sama tayo bilang isang dugo, bilang isang pamilya, bilang magkakapatid. Magkasundo tayo para sa magulang natin. 'Di ba? Kaya umuwi kami doon, sagot ko lahat. Oh. Parang ang laki ng pagkakahawig ni Gob Matthew sa dating mayor ng Manila. Sino? Si Arsenio Lacson? Grabe kayo. Fred, Gatchito rin, gandang hapon ka GP from Camarines Norte. Namiss ko na dyan sa Camarines Norte, no? Kahit sa Camarines Sur, mga kababayan, ganun din sa Catanduanes. Oh, GP, dyan ako humanga sa'yo kahit may kapansanan ka, proud ako sa'yo. Maraming salamat po. Ganun naman talaga. Gusto ko kasi na, mga kababayan, ako ay maging huwaran kahit papano, di ba? Thank you so much po sa inyong lahat. Maraming salamat. Baka mapaiyak nyo pa ako. Parang kilala na kita, Sir GP, sa mga kwento mo. Feeling ko talagang mapagkumbaba ka. God bless you always. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kababayan. Sabi ko nga po, kayo talaga yung buhay ng channel na to. Wala po ako kung wala po kayo. Maraming salamat. At alam ng Panginoong Diyos na talagang lahat po yan, mga kababayan. Kaya kahit kayo, mga nanonood dito, ay sobrang blessed. Ako, sobrang blessed po sa inyo. Maraming salamat muli, mga kababayan. At magkita-kita tayo sa susunod po ng mga live stream at mga uploads natin. Bye! Remove ko na comment ko kasi nabasa mo na, GP. Alin? Hindi ko ata nabasa. Sir Benamin, salamat sa pag-share ng blessing, ha. Thank you so much. Nako, nakakakurot. Kinukurot nyo yung damdamin ko. Grabe kayo. Paalam nyo pag napapakwento ang isang host sa inyo, ibig sabihin at is ako sa inyo. Ibig sabihin, mga kababayan, ako po ay maluwag na nakakapagkwento sa inyo. Hindi ako nag-aalala. Kasi alam ko, may nakikinig sa akin. At yung salita na to, mga kababayan, ay maaring ma-spread ito at maaari rin po ito na magamit ng mga kababayan natin na may mga kapansanan kagaya ko. 'Di ba? Alright. Bye guys. See ya.